Yan ang naging tugon ni Palas Press Officer Claire Castro sa nanghingan ng mensahe para kay Alan Peter Cayetano. Sad, may isa na naman daw nakakalas para mawala ang mga kaso. Maleta prevails. Ayan ang ginagamit nilang propaganda na pag kumalas tulad ni Chis Escudero, may maleta. China-Taiwan conflict at El Nino. La Nina ay sapat na raw na force majeure para payagang mag-online work ang mga senador. Mayo 14, todo drama at acting siya habang nagla-live sa social media. Ang hirit niyang walang kapantay. Ano ba naman yan? Binabaril kami sa loob, labas. Ginalaw ang baso para mag-asik ng fake panic. Para lang magsilbing diversion. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, so dito ulit tayo sa ating programa. Pag-usapan natin yung mga kontrobersy sa politika. Binanata ni Yossi Castro si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Yossi Castro, huwag ka naman sana niyang maging kapito ko. Talaga pong kapito ko, mga kababayan, itong si Alan Peter Cayetano. Matindi ang pakadikit, makakapit. Yan ang naging tugon ni Palas Press Officer Claire Castro sa nanghingan ng mensahe para kay Alan Peter Cayetano. Yan sabi ni Yossi Castro. Maraming nagsasabi na wag namang kapito ko sa pwesto. Ngayon po, ang kailangan ng bayan ay ang totoong leader, totoong public servant. Hindi sisilbihan ng sarili, hindi sisilbihan ng interes ng mga kaalyado. So siguro ngayon ang tamang panahon na magpakabayani siya, sabi ni Yossi Castro. Wala talagang ganit. Pati yung mga kasama niya, yung Duterte 10, DDS 10, 10 na lang mga kababayan sila, pero feeling nila sila pa yung majority. Pero ang sabi ni Harry Roque ngayon, may post si Harry Roque, may may kakalas na daw. Sad, may isa na naman daw nakakalas para mawala ang mga kaso. Maleta prevails. Ayan ang ginagamit nilang propaganda na pag kumalas tulad ni Chis Escudero, may maleta. Sinisiraan ka agad mga kababayan para hindi lumipat. Lilipat yan kasi hindi sila lumipat sila. May kaso sila. Baka gumaan yung kaso nila. Di ba? Mga kababayan, ang dami nilang ginawa na mga katarantaduhan na langan man hindi pa panag. Ngayon, i-share ko ito sa inyo mga kababayan na isang commentary ng isang nagpadala sa atin. Yung kanyang pananaw tungkol dito sa kaguluhan mga kababayan sa Senado. Patungkol ito dito sa DDS 10. Sabi niya, ang mga maruming laruan niya, mga peking sarsuela at walang humpay na sablay ng DDS-aligned senators ay isang despiradong legal na diversion, correct. Legal diversion siya talaga. Legal diversion tactic na may iisang layunin lang niya sa tingin ko. Ang guluhin, i-railroad at i-discarril ang nalalapit na impeachment trial ni Sara Duterte, ni BP Sara sa Senado sa pamamagitan ng paglikha ng ingay at pag-atake sa kredibilidad ng mga taga-OSIC. Parehas yung yung aming pananaw mga kababayan. Yun din ang ating pananaw. Ganon talaga yung objective nila. Sabi niya rito, ang mga ikinikilos ng grupong ito ay hindi lehitimong pagganap sa tungkulin kundi isang malinaw na obstruction of institutional processes sa kapang pag-aabuso sa legislative privilege. Correct, mga kababayan. Sa ilalim niya ng rules at rules of court at standard parliamentary procedures, ang bawat opisyal na pagdinig ay dapat na nakabatay sa konkretong ebidensya. Yung admissible evidence na tinatawag. Hindi sa mga testimonya na may kulay ng manipulasyon o pilit na binagong affidavits. Correct. Ang kanilang biglang pagmamatigas sa mga posisyon, pagpopumilit sa remote attendance at pag-imbento sa mga saklaw ng force majeure ay tahasang pag-atake sa constitutional quorum
requirement at jurisdiction integrity ng Senado. Mismo, mga kababayan. Di ba? Ginagawa nila ito upang protektahan ang mga kaalyadong may kinakaharap na warrant of arrest at higit sa lahat upang lumikha ng usok at salaysay ng political persecution. Pabiktim po. Makita ninyo ang tingin ng ating mga mamamayang Pilipino. Alam na nila pabiktim pero sila yung nambibiktima. Nilalayo na niya nitong lasunin ang kaisipan ng publiko bago pa man magsimula ang formal na trial sa kaso ni VP Sara Duterte. So ang kanilang estrategiya niya ay hindi pagtatanggol sa batas kundi ang pagiba sa institusyon upang iligtas ang iisang pamilya. Alatado na mga kababayan ng ating mga mamamayang Pilipino ang kanilang galawan. So ito niya mga kapalpakan at nakakayang eksena na ginagawa nitong DDS-10 ang tawag. Yung mga DDS senators, mga kababayan. Ito na silyadong listahan ng mga kapalpakan at nakakayang eksena ng Cayetano Black. The fake panicking na tinawag niya ni Alan Peter Cayetano. Ang fake Senate is under attack noong May 14 niya. Nag-livestream siya para maghasik ng peking takot na nilulusob daw ang Senado. Nag-live streaming po. The Senate is under attack, was under attack. Kayo lang ang naniniwala doon sa kwento ninyo. Ang plot twist niya, stage pala ang kaguluhan para magsilbing diversion tactic upang makatakas si Bato de la Rosa mula sa silyadong warrant ng ICC. Yan sabi ko sa inyo, nanonood ang publiko at alam nila kung ano ang takbo ng mga ginagawa ninyo. Saktong-sakto mga kababayan. Pag-administer ng vlog out, ginawang tila komedyan niya, comedy set ang sagradong bulwagan ng Senado nang siya mismo ang mag-administer ng OS sa kanyang mga kadudadudang testigo. Labag ito sa standard procedure kung saan ang committee secretariat ang dapat na gumawa. Pananakot sa mga kawani ng Senado matapos formal na makuha ni Win Garzalian niya ang pamumuno ng mayoriya bilang Senate President. Pro tempore, nagbitaw ng mga patagong banta si Alan sa mga civil servants ng Senado na tumangging sumunod sa kanyang mga pilit at iligal na utos. Yan ang niyang ginawa. Ngayon, yung drama naman ni Pia Cayetano. Wala man lang nangumusta pagkatapos ng fake shooting sa Senado. Nag-privilege speech si Pia Cayetano na may kasabang tila pilit na iyak na walang luha. Ang linya niya, wala man lang nangumusta sa amin kung okay ba kami para i-sustain nila yung narrative na the Senate is under attack. Wala man pong kumagat. Hindi bumenta. Like seryoso ba? Politika at kapangyarihan ang pinag-usapan sa Senado. Hindi ito high school, barkada drama. Ang urong-sulong na imbitasyon. Noong June 2, siya mismo ang opisyal na nag-revoke at nagbawi sa imbitasyon ng 18 ex-Marines. Pero noong June 4, bigla siyang nakipagbardagulan sa mga gwardiya para piliting ipasok ang parehong mga testigo para siyang lasing the time. Nagbayan ni Pia Cayetano yung dalawang ex-Marines para makapasok. Puro drama kasi nasubo na sila mga kababayan sa kahihiyan. Kaya pinagtay-tay na lang nila yung kwento and they're sustaining it. Yung kanilang narrative. Kasi pag hindi, siyempre, tuluyang magko-collapse yung kanilang kwento. Ganon, nag-collapse na mga kababayan talaga. Walang bumibili sa kwento nila mga kababayan. Pilit na pagkapit sa chairperson seat, kahit formal nang inihalal ng bagong majority si Senator Erwin Tulfo, bilang lehitimong pinuno ng Blue Ribbon Committee, nagmatigas pa rin si Pia na kanya ang committee para lang ituloy ang bogus na flood control inquiry. Yon mga kababayan ng mga kaganapan. Tapos si Robin Padilla, the force majeure ultimate para i-justify yung
pahintulutan yung mga senador na makukulong at tumataka sa batas tulad ni Bato de la Rosa na makakapag-participate pa rin mga kababayan sa sesyon ng Senado. Talagang winawalang iya yung Senado mga kababayan. Ang inventong legal definition ng force majeure matapos mag-walk out ang minority dahil pilit na nire-railroad ng Cayetano Black ang electronic online voting rules para paboran ang nagtatagong si Bato. Nag-post si Rubin sa Facebook. Gate niya ang Middle East War, China-Taiwan conflict at El Nino. La Nina ay sapat na raw na force majeure para payagang mag-online work ang mga senador. Ginawang katawa-tawa mga kababayan yung pati yung definition ng force majeure. Inamen, dinagdagan niya, grabing pambubula sa batas, ginawang kalamidad ang katamaran. Ang lang talaga ito mga senador ni Digong. Senador ni Sara. Tapos si Rodante Marcoleta, the scriptwriter without receipts. Ang wag kokorap bago ilunsad ang kanilang WAD na subcommittee inquiry, nagyabang pa sila ni Alan Cayetano na may pabantang wag po kayong kukurap. Wala man palang kwenta yung mga kwento mga kababayan ng mga witnesses nila. Puro butas-butas. Mali yung kwento. Ang ending, netizens ang hindi kumurap nang makitang puro innuendos, chismis at zero evidence ang bitbit nila laban kay Martin Romualdez at iba pang mga personalidad. Pilit na pagbabago ng Senate rules. Siya ang pangunahing utak sa likod ng pagpupumilit na baguhin ang panuntunan ng Senado para payagan ng remote attendance sa mga sesyon. Nalata namang ginawa lang para protektahan ang kanilang mga kaalyadong may kinakaharap na warrants, correct? O ngayon, si Amy Marcos, the scripted shooting moon, sabi niya rito sa kanyang pinadalang commentary. Ang iconic, binabaril kami, acting line. Noong gabi ng fake Senate shooting noong Mayo 14, todo drama at acting siya habang nagla-live sa social media. Ang hirit niyang walang kapantay. Ano ba naman yan? Binabaril kami sa loob, labas. Ginalaw ang baso para mag-asik ng fake panic. Para lang magsilbing diversion habang tinatakas ng chopper si Bato de la Rosa mula sa mga otoridad. Chopper ba yun? Hindi yata. Yung gumamit ba ng chopper? Yung kotse daw ni Robin Padilla. Ang di ko maintindihan, excuse para kay Jinggoy. Todo himotok at rason din siya sa media patungkol sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder nitong June 1. Sabi niya, hindi ko maintindihan bakit kinukulong si Jinggoy. Like plunder ang kaso, may batas tayo. Hindi niya maintindihan, ayaw niya. Ayaw lang niyang intindihin kasi kaalyado niya. Dati po mga kababayan, ang reklamo ni Amy, bakit wala pang nakukulong? Nang may ikinulong, kasi kaalyado niya, hindi daw niya maintindihan. Bakit daw si Jinggoy ikukulong? Hindi niya maintindihan. Sabi pa rito, paggamit ng fake Marines para sa demolition job. Siya ang tila isa sa mga master director sa likod ng paggamit ng issue ng flood control projects upang i-demolish ang kredibilidad ng House Prosecution Panel para mailigtas at maibsan ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni Sara Duterte. Correct. Ganon ang direksyon mga kababayan. Ngayon, si Camille Villar naman, umiyak sa pagka-aresto ni Jinggoy nitong June 1. Naging emosyonal at napaiyak naman sa harap ng media habang inaaresto si Jinggoy para sa kasong plunder. Sabi ng mga netizen, nakakaya dahil iniyakan ang kapwa politiko na may mabigat na kaso sa batas habang tikom ang bibig ng mga totoong isyu ng bayan. The ultimate prime water and housing audacity. Grabe ang double standards. Sabi nga ng isang netizen po nag-post, yung luha daw ni Camille Villar, mas marami pa yung daloy kaysa daloy ng
Prime Water, yung nagsusupply ng tubig na pag-aari nila. Todo hagulhol para kay Jinggoy, samantalang ang daming reklamo ng taong bayan sa Prime Water dahil sa maduming supply ng tubig at napakaraming issues sa mga binibenta nilang pabahay subdivisions na binabaha at substandard. Kita na ninyo, naungkat tuloy lahat. Mas inuna pang iniyakan niya ang BFF na politiko kaysa sa mga customer at Pilipinong siniservisyohan ng negosyo nila. Zero legislative contribution, 100% acting skills at bad customer service. O ito naman kay Loren, the Mother Solar ang tawag niya. Mother Solar. Si Loren Ligarda. Sabi niya, ang pag-welcome na may bula subtitle noong humarap ang 18 ex-Marines. Grabe ang pa-welcome at bula niya sa kanila. Tinawag pa silang mga bayani. Yun pala, noong unang affidavit, kasama yung pangalan nila ni Mark Villar sa tumanggap ng medium-sized maleta daw. Na kalimutan siguro ni Loren. Tinawag niyang mga bayani. Pero ang nakakatawa, tila naging epektibo ang bula dahil kahit nasa original na affidavit, ang pangalan niya na nakatanggap ng 2 medium-sized na maleta ng pera, himala na hindi binanggit ang pangalan niya sa mismong live bogus hearing. Hindi na binanggit doon sa hearing. Pero sa unang affidavit, nandun yung pangalan ni Loren. Dumanggap ng 2 medium-sized na malet. So bayani. Sabi pa ni I'm not an AI, sabi ni Loren doon sa bogus hearing. The cyber hirit. Matapos mapunang laging nosyo o absent sa mga kritikal na sesyon ng Senado habang nag-aagawan ng pwesto, ang mayoriya bumanat siya sa media ng I'm not AI. I am alive. I'm present. Ginawa agad itong katatawanan at meme sa social media ng mga netizens dahil kailangan pa niyang patunayan na totoong tao siya na nagtatrabaho. Puro kasi absent, mga kababayan, yung ating majority kasi ayaw maagaw yung mga posisyon sa kanila. Nag-absent na lang. Ang Never Capitoco Proclamation habang nagmamatigas na ang konstitusyonal ang pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore, binitawan niya ang linyang never po tayong kapitoko, abang panay naman ang labas niya ng mga apela para hindi matanggal sa pwesto. Puro baliktad yung sinasabi. Dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng company ng kanyang anak, ayan tawag sa kanya dito, Mother Solar, binansagan siya ng mga netizens na Mother Solar. Nakakatawa para sa mga kritiko na kapag issue ng kalikasan at kuryente, todo salita siya. Pero kapag negosyo ng pamilya ang natichismis, bigla siyang umiiwas sa reporter. Kaya sabi ng nagpaabot nitong commentary, kahit ano anang gawin ng sarsuela, peking iyak at maruming laro ng DDS-10, hindi nila kayang itago ang katotohanan na ang buong circus na ito ay panabla sa ka-diversion lamang para iligtas si Sara Duterte sa kanyang nalalapit na paglilitis sa harap ng bayan. Correct. Sakto. Mga kababayan, ito pinadala sa atin na commentary, observation niya sa mga kaganapan dito po sa Senado na nakakalungkot na po ang mga pangyayari. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.